Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa aking kapatid na itago na lamang natin sa pangalang Chris. Panganay po siya sa aming dalawang magkapatid at nagmula kami sa probinsya sa Quezon. Maagang umalis sa amin ang aking kapatid. Pinag-aral siya sa malayong lugar at nakikitira siya sa aking tiyahin kasama ang aming mga pinsan. Tuwing bakasyon lamang siya nakakauwi sa probinsya kaya hindi rin kami nakakapagkamustahan sa araw-araw noon. Kilala ang kanilang paaralan sa maraming fraternity at mga basag-ulong estudyante. Gayun din ang mga top-notcher na mag-aaral na nakikipagkompetensya sa ibang mag-aaral sa ibang distrito at ibang rehiyon sa tuwing may quiz bee, sport competition at journal contest. Matalino ang aking kapatid pero kahit nasa pilot section siya, ay madalas pa rin na may mga bully siyang kaklase. Katulad na lamang ni James na tanyag sa buong paaralan dahil sa pagiging mayaman at maimpluwensya. Hindi siya magawang i-expel dahil may angking husay din siya sa pag-aaral at talagang mapagbigay at matulungin ang kanyang mga magulang sa kanilang paaralan. Hindi nagtagal at nakilala niya si James na naging kasangga niya sa araw-araw noon. Madalas na binubuli si Kuya Chris. Ginagawan ng karahasan ng grupo ng mga bully niyang kaklase dahil kabilang daw siya sa pamilya ng weirdo. Anak ng albularyong pumapatay ng mga aswang at mga laman lupa. Madalas din nilang tinutuksong mangkukulam at baliw ang aking kapatid. Pero sa kabila ng lahat ay hindi siya pumapatol sa mga ito. Dahil ayaw niya ng gulo kaya lang parati siyang pinaglalaruan at pinag-iinitan. Kaya naman lagi siyang pinagtatanggol ni James at siya mismo ang bumubugbog. Gayun din ang mga kasamahan niya sa mga kaklase nilang umaapi sa kapatid ko. Nagbago lamang ang lahat nang dumating ang isang araw. May dumating na transfer student mula sa Masbate sa kanilang klase. Cassandra ang pangalan niya. Magandang babae, mayumi kung kumilos pero hindi nagtagal. Nagkagusto sa kanya si Kuya. Nagkapalagayang loob sila at doon na mismo nahulog ang loob niya sa dalaga. Pero hindi nagtagal ay inalaman ni Kuya na meron palang lihim din na pagtingin dito si James. Kaya para naman maging patas siya sa kanyang kaibigan, minabuti na lamang niyang magpaubaya kaysa masira ang kanilang pagkakaibigan noon. Lumayo na rin siya kay Cassandra para makaiwas sila sa anumang isyu pero nagimbal siya. Nang isang araw ay nagkasabay sila ng dalaga sa labi. Hindi na sana siya papansinin ng aking kapatid kaya lang biglang nanlisik umano at namula ang mga mata ng dalaga. Bagay na lubos na ipinagtaka ni Kuya. Kinusot-kusot pa umano niya ang kanyang mga mata para makasiguro na hindi siya dinadaya ng kanyang paningin. Pagharap niya kay Cassandra, bigla na lamang umano siyang sinunggaban nito. Lumingalinga sa paligid si Kuya at halos ilang hakbang na lamang ang layo ng dalagita mula sa kanyang kinatatayuan. Kamuntik na siyang mapabagsak sa semento. Lumapit pa umano sa kanya ng ilang hakbang ang dalagita hanggang sa marinig niya ang security guard na sinisigawan silang dalawa at sinasaway nun. Marahil ay iniisip ng guard na ito na nag-aaway sila ni Cassandra. Kaya bago pa magkagulo, umiwas na si Kuya at dali-dali siyang nagtungo sa main gate para lumabas at maghintay ng masasakyan pauwi sa bahay ng aming tiyahin. Yun ang unang pangyayari na kinilabutan si Kuya noon. Hindi niya maunawaan kung anong hiwaga ang bumabalot sa katauhan ni Cassandra. Kaya minabuti na lamang niyang umiwas lalo na sa mga paningin nito. Kaya lang, hindi siya nilulubayan ng kapahamakan. Sadyang malaki ang pag-ibig ni James kay Cassandra. At nadiskubre niya na talagang gustong-gusto nito ang dalaga. Pinilit niyang ilayo si James kay Cassandra at kung ano-anong dahilan ang sinabi niya pero talagang matigas ang ulo nito. Nagawa pa siyang pagbantaan at alukin ng malaking halaga ng pera para lang makapag-date sila ng naturang dalagita
Naisip ni Kuya na obsessed si James kay Cassandra at mukhang wala na siyang magawa na pigilan ito. Ayaw naman niyang ipagtapat dito na baka hindi normal ang dalaga dahil posibleng hindi siya nito paniwalaan. Isang hapon, bago sumapit ang gabi ng maikling programa para sa Araw ng Mga Puso, nagsuot ng kulay pulang polo shirt si Kuya at naisayaw pa niya sa dance floor si Marie, na lihim na may paghanga sa kanya. Binibiro pa siya ng kanyang mga kaklase na ligawan na ang dalagita, kaya lamang ay hindi siya nagpadala sa mga biro nila at sinabi niyang magkaibigan lamang silang dalawa. Naging masaya naman ang daloy ng programa dahil nagsagawa ng mga parlor games at nakakakilig na hugot lines ang mga binatilyo para sa mga dalagita na napupusuan nila noon. Naging kaabang-abang din ang mga romantikong awitin at sayawan hanggang natapos ang programa noon. Biglang nawala sa kanilang paningin sina James. Hinabol ni Kuya ang grupo ni na James noon dahil malakas ang kutob niyang tila ba may hindi magandang mangyayari. Kailangan niyang mapigilan ng kaibigan na masolo si Cassandra dahil parang may mali sa dalaga. Sumakay ito sa tricycle at napadako siya sa isang sementeryo kung saan doon tumigil ang grupo ng kanyang mga kaibigan. Nakokonsensya siya dahil hindi niya nabalaan ng kaibigan at nasa peligro pa ang buhay ng mga ito dahil sa kanyang kapabayaan. Hindi pa natatagalan ay may narinig na malalakas na ungol sa direksyon na pinanggagalingan ni Cassandra at James si Kuya. Palakas ng palakas ang ungol na yon. Napahalakak ng todo ang mga kaibigan ni James. Kinilabutan si Kuya. At tila ba hindi niya makakayanan ng kanyang konsensya kapag napahamak ang kanyang mga kaklase noon. Hindi maipaliwanag ni Kuya ang panlalamig ng kanyang mga kamay, lalo pat biglang bumakas ang katahimikan sa buong paligid noon. Nakakatakot ang buong paligid na para bang anumang oras ay may lilitaw na kampon ng kadiliman saan man sulok ng sementeryo. Sabay-sabay na kumahol ang mga ligaw na aso, kaya lalong nabahala si Kuya. Hindi na siya nagpapigil sa kanyang mga kasamahan. Mabilis siyang kumaripas ng takbo at narinig niyang muli sa isang kalapitang mosileo ang tinig ng mga ito. Lumapit siya doon para siyasatin kung anong nangyayari kay James at kung bakit siya sumisigaw. Hindi kasi normal ang pagsigaw nito, na para bang may kung anong masakit sa kanyang katawan. Hindi na yun katulad ng mga ungol sa pakikipagtalik dahil bakas ni Kuya na may nagaganap na karahasan sa pagitan ni James at Cassandra. Sumilip siya sa tabi ng rehas na bakal at halos manlaki ang kanyang mga mata nang mapansing may hinihila si Cassandra noon. Tumaas sa mga buhok sa batok ng aking kapatid nang makita niya ang mahaba at matulis na pangil at kuko ng dalagita. Kumpirmado, hindi siya normal na tao. Katulad na siya ng mga napapanood ng vampira ng aking kapatid sa mga pelikula. Ganoon mismo ang paglalarawan niya sa akin habang ikinikwento niya kung paanong nagbagong anyo si Cassandra bilang isang mabagsik na halimaw ng kadiliman. Mabilis na naglakad pabalik si Kuya Chris sa tapat ng mosileo na kinaroroonan ng 3 binatilyong kasama ni James. Nagtataka sila sa kapatid ko dahil nakita nila itong namumutla at humihingal na para bang may humahabol sa kanya. Kaya tinanong siya ni Gilbert kung anong nangyari pero hindi siya sumasagot. Bagkos ay nanatili siyang nakatingin sa direksyon ng mosileo kung saan matatagpuan sina James at Cassandra. Gusto na sana niyang tumakas kaya lang ay natigilan siya sa isang tabi at ang mas lalo pang nagpatindig ng balahibo niya mula sa kanyang kinatatayuan ay ang paglitaw ng isang anino. Lumabas mula sa mosileo
ang isang babae na punong-puno ng dugo ang buong bibig nun. May mahahaba at matutulis na mga kuko. Ganon din ang mga ipin. Napalunok ng laway si kuya nang mapansin pa niya na may hawak ng kung ano ang babaeng yon. Itinapat niya ang kung anong hawak niya noon sa kabilugan ng buwan. Tila ba dinikit ng babae ang labi nito doon. Inilabas ang kanyang mahabang dila. At tila ba meron itong sinisipsip. Hanggang sa walang ano-ano ay parang wala na lamang ang hawak niya na yon. Inihagis niya ito sa direksyon ni kuya. At ganun na lamang ang pagkagimbal ni kuya. Na marahil ay parang gusto na lamang ni kuya na isang bangungot na yon. Na isang panaginip na lamang ang kanyang nasaksihan. Karne ang nakita ni kuya sa kanyang harapan. Hinding-hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya ang nakita niya na yon. Noon lamang siya nakaranas ng kakaibang takot. Sagad sa buto at parang sasabog ang puso niya sa matinding pagririgo doon. Nagdidilim ang kanyang pag-iisip. Parang gusto niya maglaho mula sa kanyang kinatatayuan sa sobrang kaba. Rumihistro sa isip niya na si Cassandra at ang babaeng halimaw ay iisa, kaya tinawag niya ang 3 binatilyo at inutusang lumabas sa mausoleo para makapagtago nun. Lumabas sila mula sa pinagkukublian at nag-umpisa silang kumaripas ng takbo. Pero nagkahiwa-hiwalay sila ng landas. Naiwang nag-iisang tumatakbo si kuya sa napakaraming nitso. Hindi niya malaman kung saan siyang sulok magtatago hanggang sa makakita siya ng mataas na nitso nun. Sumiksik siya sa isang tabi. Namataan niya si Mike kaya sinitsitan niya ang binatilyo. Pero bigla na lamang sumulpot si Cassandra. Napaatras si kuya pagkakita niya dito. Hindi siya kaagad makakilos mula sa kanyang pinagtataguan. Pinanood niya kung anong gagawin nito kay Mike. Nagbunusi ng Mike at Cassandra. Nasuntok ni Mike sa mukha ito, pero nakabawi ang dalagita. Nahablot niya ang kamay ng binatilyo. Pagkatapos ay hinila ang leeg habang nagpupumiglas ito noon. Mabilis na inilabas ng dalagita ang kanyang matutulis na ipin. Kitang-kita ni kuya na tumusok at bumaon sa balat nito ang mga pangil ni Cassandra. Matagal bago pinakawalan ni Cassandra ang binatilyo. Saglit na lumingalinga ang nilalang dahil may tila ba naaamoy siyang tao sa paligid nun. Yumukod si kuya bago pa siya mahuli ng dalagita. Nag-cross siya ng makailang beses bago gumapang palayo. Nakarinig pa siya ng sigaw at panagoy nun. Nalaman niya na nagmumula kay Simon ang mga sigaw kaya nakakatiyak siyang nasa panganib din ito. Napangiwi na lamang si kuya nun bago siya nagtungo sa isang malaking puno ng balete. Kaya lang ay natisod siya sa isang nakausling ugat nun at mabilis na bumagsak sa lupa. Agad naman siyang nakabawi pero paglingon niya ay biglang may dumagan sa kanya. Itinulak niya ang dumagan sa kanya nun hanggang sa bumungad sa kanyang harapan si Cassandra na nakakapanghilakbot ang muka. Mabilis siyang dinampot nito at hinawakan sa tigkabilang mga bisig bago ubod lakas na inihagis sa isang malaking nitsyo. Napasama pa ang bagsak niya dahil tumama ang kanyang gulugod. Napaigtad siya at hindi kaagad nakabangon pero laking gulat ni kuya nang mapansin niyang umakyat sa mahabang nitso si Cassandra. Lumingali nga sa paligid at naghanap ng anumang sandata na maaaring ilaban sa babae si kuya. Hanggang sa sumagi sa isip niya ang mga sinabi ng aming ama tungkol sa ganong nilalang. Ayon sa aming ama, nakainkwentro na siya ng aswang na tinatawag na mandarangkal.
Nakapangasawa ang mayaman niyang kumparing si Kaloy ng isang napakaganda at kaakit-akit na dalaga na buhat sa probinsya ng Panay. Sa sobrang karikitan ng babae ay maraming kalalakihan ang nahuhumaling sa kanya noon. Kaya naman minadali siyang pakasalan ni Mang Kaloy. Pero lingid sa kaalaman nito na isa palang aswang ang kanyang napangasawa. Sa mga sumunod na araw ay natagpuan na lamang ang bangkay ni Mang Kaloy sa kanyang mansyon. Halos butot balat na lamang ito at wala ng dugong natitira sa kanyang buong katawan. Naisip ng aming tatay na marahil ay kinagat ito ng mandarangkal at sinipsip ang dugo hanggang sa mawalan ng buhay. Sa pag-aakala ng aming ama na malamang ay nagtago sa kung saang liblib na lugar ang mandarangkal, nagkakamali siya noon. Nabalitaan niya sa kalapit bayan na may bagong nobya ang binatang anak ng isang konsihal at hindi nalalayo ang itsura nito sa asawa ng kanyang kumpare. Kaya nang dumating ang isang gabi, nakasalubong niya sa daan ng babae at kamuntik pa siya nitong akitin sa pamamagitan ng kanyang mga mapupungay na mga mata at magandang hubog ng katawan. Hindi nagpadala ang aming tatay, bagkos ay inilabas niya ang mga pangontra sa aswang. May dala siyang sibat at benditadong tubig nun. Nakipaglaban siya ng lakas sa babae. At pagkatapos na matalo ito, ay itinarak niya sa dibdib ang dala niyang kinayas na matulis na kahoy at sinabuyan niya ng binditadong tubig bago tuluyang mag-usok ang buong katawan ng nilalang. Sumagi sa isip ni Kuya kung ano ang paglalarawan ng aming ama sa isang mandarangkal. Isang aswang na sumisipsip ng dugo. Ginagamit nila ang angking kagandahan para makaakit ng mga kalalakihan. Ang dulo ng dila nito ay kasing talas ng karayom at yun ang pinantutusok nila sa leeg para sipsipin ang dugo ng kanilang biktima. Nabanggit pa ng aming ama na ang mabibisang pangontra sa aswang ay ang buntot pagi, anumang bronse na ipinambabalas sa baril, crucifix, asin, bawang at binditadong tubig, gayon din ang malakas na pagdarasal at pananampalataya sa Panginoon. Sa matagal na pagmumuni-muni ng aking kapatid, ay may narinig siyang matandang lalaki na tumatawag sa hindi kalayuan. Napansin ni Cassandra ang matandang lalaki at saglit siyang tila ba na agaw ng atensyon ng matandang yun itong babaeng ito. Kaya minabuti niyang puntahan ng lalaki at iniwan niya si Kuya. Walang ibang makitang sandata ang aking kapatid mula sa mga nabanggit sa kanya ng aming ama. Hanggang sa makapansin siya ng isang matulis na krus na yari sa kahoy na nakasalampak sa isang marumi at madamong nitso. Naisip niya na magdasal habang hawak ang kahoy na yon. Maaaring ang pagdarasal ang maging susi para makaligtas siya sa kapahamakan at maging sandata na rin para mapatay ang naturang nilalang. Paika-ika siyang lumapit sa aswang. Sinisigawan niya ito para mapukaw ang atensyon pero mabilis na nakarating si Cassandra sa kinaroroonan ng matandang lalaki na may hawak na lampara. Kaya wala nang ibang pinagpilian pa si Kuya. Inasinta niya ang nilalang. Inihagis niya sa direksyon nito ang matulis na kahoy na krus. Sa swerte niya, tinamaan ito. Saglit na napahinto ang nilalang sa mismong harapan ng matanda. Bigla na lamang itong nakaramdam ng sakit at nagwawala nun. Nakarating si Kuya sa kinatatayuan ng matandang lalaki at doon na siya nawalan ng malay. Kinabukasan, nagulantang ang aking kapatid nang malaman niyang nakabalik na pala ito sa bahay ng aming tiyahin at lalo pa siyang nasurpresa nang makita niya kaming bumisita. May nakakita palang taga rito sa bayan sa matandang lalaki na may bitbit sa kanya, kaya tinulungan niyang madala si Kuya sa aming bahay. Inalam namin ang buong pangyayari.
Hindi nakita ang katawan ni na James at ng mga kaibigan nito. Pero may mga pulis na biglang nagtungo sa aming bahay kasama ang pamilya ni James. Gayon din ang mga magulang ng mga kaibigan nito. Naghinala na daw kasi ang pamilya nila na kasangkot umano ang aking kapatid sa pagkawala nila. Gayon din ang mga kaibigan nito kaya naisipan nilang puntahan si kuya sa aming bahay. Dinipensahan ng kuya ko ang kanyang sarili. Sinabi niya ang buong katotohanan sa nangyari. Pagkatapos na makapaghain ng statement ang aking kapatid na wala namang kasiguraduhan kung mapapaniwalaan ba, naisipang magtungo ng pamilya ni James, gayon din ang pamilya ng kanyang mga kaibigan, kasama ang mga pulis sa sementeryo. Doon, natagpuan nila yung ibang mga kasuotan ng kanilang mga anak. Walang bakas na mga bangkay, Sir Seth. Ultimong ang katawan ni Cassandra. Wala. Hindi nakulong ang aking kapatid dahil minor de edad pa lamang siya noon at walang matibay na ebidensya laban sa kanya. Isa pa, hiningan din ng statement ang matandang caretaker sa sementeryo na nagligtas kay kuya. Tugma ang kanyang isinalaysay sa mga sinabi ng aking kapatid kaya nanatili siyang inosente noon. Walang nangyari sa kaso sa grupo ni James. Humingi ng paumanhin si kuya sa mga magulang ng kanyang mga kaklase pero wala na sila magawa. Hindi na maibabalik ang mga buhay ng mga binatilyo at isa pa. Hindi naman si kuya ang sospek sa pagpatay. Kaya lang ay hindi niya maiwasang makonsensya dahil siya mismo ang punot dulo ng dahilan kung bakit napalapit si James sa piling ni Cassandra na naging sanhi ng kanyang pagkawala at nadamay pa ang kanyang mga kaibigan. Napatawad naman siya ng pamilya ng kanyang mga kaklase pero hindi pa rin sila tumigil hanggang hindi nila natatamo ang hustisya. Malaki ang galit nila sa nangyari sa kanilang anak. Hindi makatao. Nagbayad ng malaki ang pamilya ni James sa isang magaling na agent na naghahanap at sumisiyasat sa buong pamilya ni Cassandra. Pinag-aralan niya at inalam niya ang tunay nilang pagkatao noon. Gusto ng pamilya ni James na pagbayaran ng pamilya ni Cassandra ang ginawa ng kanilang anak sa mga binatilyo. At kung pwede lang silang idemanda at ikulong sa bilangguan, ay gagawin nila para lang matahimik ang kanilang mga buhay. Matapos ang ilang linggo, napag-alaman namin na totoong nagmula nga sa Masbate si Cassandra. Kaya pala lumipat siya ng paaralan ay dahil pinaghahanap na rin umano ito at ang kanyang pamilya na mga magulang na mga binatang nagkanda wala-wala noon. Maraming estudyanteng binata ang nawawala at ang iba natagpo ang walang buhay sa kung saan saang madidilim na sulok sa kanilang bayan. Nadiskubre ng mga otoridad na wala na silang buhay, maputlang naaagna sa mga bangkay. Ang ipinagtataka nila ay iisa ang pinagmumulan ng kanilang kamatayan. Lahat sila ay naubusan ng dugo at may ilang mga kung anong tusok sa kanilang mga leeg. Hinala ng mga matatanda. Parang vampira si Cassandra. At kaya siya nang bibiktima ng mga binata ay para makasipsip ng sariwang dugo para mapanatili ang kagandahan at kabataan. Ipinahanap ng pamilya ni James ang kanyang pamilya pero walang makapagsabi kung saan sila nagtatago. Napagtanto ng ahente na maaring nagpalipat-lipat ng tirahan ng pamilya ng Dalagita at posibleng nagbago na rin sila ng pangalan para makahanap ng mga panibagong mabibiktima. Pagkatapos na malaman lahat ng pamilya ni James ang buong katotohanan, ay napagod at nagsawa na sila kung kaya't tumigil na rin sila sa paghanap ng pamilya ni Cassandra. Ipinagdasal na lamang nila kung nasaan man si James. Ipinamahala na nila sa Diyos ang kahatulan sa kung anumang magiging parusa nito sa pamilya ni Cassandra. Nagkaroon ng minor depression at palagi niyang sinisisi ang kanyang sarili si Kuya. Pero pinipilit namin siyang lumaban at iparealize na kailangan niyang patawarin ang kanyang sarili.
at bumitaw siya sa matagal na paninisi gawa ng kung hindi niya papakawalan ng guilt na nararamdaman niya, hindi siya matututong magpatawad ng sarili, ay matagal siyang mananatili sa madilim na nakaraan at hindi na siya makakabangon pang muli. Matagal bago naghilom ang kanyang sugat pero sa kabila ng hirap na naranasan niya, pinalakas pa rin namin ang kanyang kalooban hanggang sa tuluyan na siyang makarecover. Nakapagtapos ng sekundarya ang aking kapatid at inilipat na siya sa Maynila ng aking mga magulang. Nakitira ito sa apartment ng kapatid ng aking nanay para makapagpatuloy sa kolehiyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ronaldo. At ang kwentong ito ay nangyari sa Maynaga City. Tandang-tanda ko pa noong umaga ng Sabado. Napakatahimik at wala kaming nakikitang ibang mga taong dumadaan o namimingwit, maliban sa isang lalaki na mahigit nasa 40 ng edad. May dala siyang pamingwit sa isda at buong maghapon silang naghihintay na may mahuhuli nun. Pero bigo sila. Nakapalagayan ng loob namin ang estrangherong lalaking ito at nakilala namin ito bilang si Ginoong Orlando. May ilang kanto ang layo nito sa aming bahay. Nakatapos kami sa kolehiyo ni Kuya at pansamantala kaming nagbabakasyon habang hindi pa kami nag-a-apply sa trabaho noon. Naisipan namin magtungo sa karinderya at isinama namin si Ginoong Orlando. Kaya lang ay medyo weirdo at tahimik ang aming bagong kakilala. Hindi rin namin maunawaan ang matinding masangsang na amoy na nanggagaling sa katawan nito. Kaya lang ay hindi na namin yon inintindi dahil gusto namin makilala at makakwentuhan ang naturang matanda. Umorder na kami magkapatid ng pagkain at napansin namin na hindi umu-order ng pagkain itong si Ginoong Orlando. Sambit niya sa amin, nabusog pa siya kaya hindi na namin siya pinilit pa. Kumain kaming magkapatid habang nakikipagkwentuhan kami sa matanda. Abala kami sa pagsubo ng pagkain nang mapansin ko na napalingon siya sa gawing likuran namin kaya lalong napako ang atensyon ko sa kung anong tinitingnan niya. Nakita ko na nahiwa ang daliri ng isang lalaki at pansin ko na namimilog ang mga mata ni Ginoong Orlando noon. Inakala kong namamalikmata lamang ako pero nang aksidenteng binalingan niya kami, kitang-kita ko na bumaliktad ang refleksyon ko sa kanya mga mata. Kinilabutan ako ng gusto. Alam kong hindi ako namamalikmata noon. Di ba nga may kasabihan na kapag may ganung mga mata, aswang yon? Inakala ko noon na ako lamang ang nakapansin pero pagharap ko kay Kuya Ray, ay ganoon na lamang ang pamumutla ng kanyang mukha at parang hindi siya mapakali sa kinauupuan niya. Napakunot ang noo ni Ginoong Orlando at tinanong niya kami kung may problema ba kami noon. Hindi ako kaagad nakasagot dahil sa takot. Wala akong ibang maisip na pwedeng isagot sa kanya. Parang nag-uulap ang isip ko ng mga oras na yon. Mabuti na lang at mabilis mag-isip ang kapatid ko. Nabanggit niya na kinakailangan na naming makauwi dahil dadating ang panganay naming kapatid sa aming bahay. Siguradong magagalit ito kapag hindi kami inabutan sa bahay noon. Sa pagkarinig ni Ginoong Orlando ay may nabuo siyang ideya. Pabiro niyang sinabi sa amin na kung pwede siyang sumama sa amin para makita niya umano kung saan kami nakatira. Pilit naman kaming napangiti ni Kuya Ray. Sinigundahan naman siya ni Kuya na sa ibang araw na lamang umano namin siya iimbitahan sa aming bahay. Sumang-ayon naman ito at pagkalabas namin ng karinderya, doon na kami naghiwa-hiwalay. Nagpaalam naman kami ng maayos sa kanya pero
Hindi pa man lang kami nakakalayo. Naisipan ko siyang lingunin at doon lalong kumabog ng pagkalakas-lakas ang dibdib ko. Sumisinghot ito sa hangin na para bang inaamoy niya kaming magkapatid noon. Agad ko yung sinabi sa kapatid ko at naisipan naming lumiko at mag-iba ng ruta. Sumagi sa isip ko na humingi ng tulong sa aming panganay na kapatid. Batikan siyang albularyo at may kakayahan din na lumaban sa mga aswang. Kaya posibleng matulungan niya kami ni Kuya na makatakas sa paningin ni Ginoong Orlando. Yun ay kung tama kami ng pagkakaalam o kung tama kami ng hula kung ano siya. Napagdesisyonan naming magtungo noon sa bahay ng aming kapatid. May ilang kabahayan din ang layo noon buhat sa aming direksyon. Pagkarating namin sa may bakuran ng kanilang bahay, maraming nakapilang mga pasyente. Sinalubong naman kami ng kanyang anak-anakan na si Dante at tinanong kung ano ang kailangan namin noon. Bigla naman kaming nahiya ni Kuya Ray at naisip namin na baka maabala pa namin si Kuya Emilio dahil napakarami niyang gagamutin ng araw na yon. Nagpasabi na lamang kami kay Dante na kung maaaring bumisita sa bahay namin si Kuya matapos nito makapanggamot dahil may mahalaga kaming sasabihin sa kanya. At kasunod noon ay mabilis na kaming nakapagpaalam kay Dante at nagpatuloy na kami sa paglalakad noon. Saglit kaming lumiko at humanap ng mas malapit na daan patungo sa aming bahay. Napadako kami sa isang bakanting lugar na napapaligiran ng talahiban at mga puno noon. Doon, may lumitaw na malaking maitim na asong bigla na lamang sumunggab sa aming harapan. Nataranta ako at hindi ko malaman ang gagawin. Makalipas ang ilang sandali, lumundag sa amin ang malaking aso at nagawang makipagbuno sa kanya ni Kuya. Biglang nagbaga ang nanlilisik nitong mga mata. Humahaba ang uso nito na gustong-gusto niyang sakmalin ang kapatid ko. Sinikap kong tulungan ang aking kapatid. Humanap ako ng anumang bagay na pwede kong maipanlaban sa malaking aso na yon. Hanggang sa may nakita akong mahabang patpat sa tabi ng daan. Kinontrol ko ang kaba sa aking dibdib. Mabilis akong naglakad. Dinampot ko ang tubo at nagtungo ako sa malaking asong yon. Hinawakan ni Kuya sa leeg ang naturang aso. Pinipilit niyang iwasan na makagat nito. Dahil sumagi sa isip niya nung bata pa siya na nabanggit ng kanyang ama na may ilang mga aswang na kayang ipasa ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkagat sa mga tao noon. Kaya naman pilit niyang pinaglalabanan ng lakas nito para hindi siya makagat at mapasahan ng pagiging aswang noon. Naliligo na siya sa pawis at malapit na rin na magdilim ang kanyang paningin hanggang sa mapansin niya ako na may hawak na patpat. Buong lakas kong hinampas ng 2 beses sa ulo ang naturang nilalang gamit ang mahabang patpat na yon. Napalugmok ang malaking aso sa lupa pero hindi pa rin tumigil sa ginagawa ko. Hinataw ko ng hinataw at nanggigigil ako sa pagpalo sa malaking aso na yon. Hanggang sa may narinig akong mga yabag sa paligid. Naalerto ako at ayaw kong mapahamak, gayon din si Kuya. Dahil iniiwasan namin makagawa ng anumang kaguluhan na maaaring makarating sa panganay naming kapatid. Siguradong masesermonan kami nito kaya tumigil ako sa aking ginagawa at inihagis ko sa isang tabi ang patpat nun. Sinulyapan ko ang direksyon ng malaking aso. Tila bumubuga ito ng sariwang dugo mula sa kanyang bibig. Hindi siya makakilos nun. Kumakahol ng mahina. Ipit na tinig at mukhang naghihingalo. Napagtanto ko na sapat na yon para hindi na kami masundan ng naturang nilalang o kung baliw na aso man yon.
Dali-dali kong ibinangon si kuya at nagmamadali naming binagtas ang daan. Hindi na namin naalintana ang mga galos at sugat na natamon namin noon sa pakikipaglaban. Ang tanging nasa isipan namin noon ay makauwi ng ligtas at buhay sa bahay namin. Makalipas ang ilang minuto, nakarating kaming magkapatid sa bahay. Isinarado kong mabuti ang pinto bago kami naupo sa mahabang lamesa. Pero walang ano-ano'y biglang may kumatok sa pinto. Nagsalita ang taong kumakatok. Nagpakilala siya bilang si Kuya Emilio. Kaya naman nakahinga kami ng maayos noon. Binuksan ko ang pintuan. Pero laking gulat ko nang makitang nakatayo sa labas ng aming bahay si Ginoong Orlando. May mga galos at sugat sa kanyang mukha. Ngumisi ito at lumabas ang matutulis na ipin sa bibig niya. Nagbunyi siya sa maliit na tagumpay na nalinlang niya kaming magkapatid noon. Isasarado ko na sana ang pinto pero malakas ang puwersa ni Ginoong Orlando. Huli na ang lahat at malakas niyang naitulak ang pintuan na yon. Napabagsak ako sa sahig. Sumulak naman ang matinding galit kay Kuya Ray. Sinalubong niya si Ginoong Orlando pero kinalmot siya nito sa mukha. Napaatras si Kuya at wala na siyang nagawa dahil tuluyang nakapasok sa loob ng aming bahay ang matandang yon. Kumaripas kaming magkapatid ng takbo at kinuha namin sa tukador ang isang patpat na kawayang ibinigay sa amin noon ni Kuya Emilio. Pero wala ring nagawa ang aming mga pamalo dahil mabilis yung nabali ng aswang. Hindi rin umubra ang pisikal naming lakas sa pakikipagbuno dahil makailang beses kaming inihagis sa pader maging sa mga babasaging gamit sa lamesa. Halos dumugo ang ulo ko samantalang nag-uumpisa ng magdugo ang ilong ni Kuya. At kasabay noon ay sumuka siya ng dugo. Wala kaming binatbat kay Ginoong Orlando. Hindi namin kayang maliitin ang kakayahan nito sa pakikipaglaban. Hindi namin malaman kung mabubuhay pa kami pagkatapos ng pakikipagsagupaan sa aswang. Hindi na namin mabilang ang maraming latay at sakit ng katawan na natamon namin noon, buhat sa aswang. At marahil ay hindi na namin mahihintay pa si Kuya Emilio. Dahil anumang oras ay pwede kaming patayin ng matandang yon. Nanghihina na si Kuya at talagang hindi na niya makayanang makipagtunggali pa sa kapangyarihan ng matandang nasa harap namin. Hinawakan siya sa kanyang kwelyo at inilabas nito ang mahaba niya mga dila. Unti-unting nagdidiliryo sa sobrang hilo si Kuya noon. At nauupos na ang kanyang natitirang lakas ng mga oras na yon. Mukhang tinatanggap na rin ang isip niya ang kamatayang hinihintay na lamang siyang sentensyahan. Nang walang ano-ano, biglang may bumukas ng pintuan. Sinulyapan namin ang taong pumasok sa pintuan nun. At kahit medyo nanlalabo na ang aming paningin, naaninag namin si Kuya Emilio. May hawak na itak at buntot pagi. Kasama ang kanyang anak-anakan na may dalang bote ng lana. Nakaramdam ako ng kakaibang takot at pangamba. Siguradong seryosong sagupaan ang magaganap at maaaring mapahamak si Kuya laban sa nilalang na ito. Dumako ang paningin ni Kuya sa may bandang sahig nun. Napansin niya akong wala ng malay nun, habang patuloy na lumalabas ang sariwang dugo sa ulo ko. Umakyat ang kilabot sa buong sistema ni Kuya. Nang rumihistro sa isip niya ang nangyari sa akin pero wala naman siyang magawa para mailigtas ako dahil kahit siya, hindi na rin makabuelo dahil sa mga pasa at sugat na natamo niya. Hindi pa natatagalan at base sa narinig ni Kuya Ray, ay may malakas na sigaw at napukaw ang atensyon ni Ginoong Orlando. Kung kaya't lumingon siya sa kanyang likuran. Sinabuyan siya ng lana ni Dante
habang sinasambit ang kakaibang dasal na Latin. Natuliro si Ginoong Orlando at napaangil siya sa pagdampi ng langis na yon sa kanyang mukha. Saglit akong nagkaroon ng malay pero napangiwi ako sa sobrang sakit nun. Hindi ako agad makabangon dahil pakiramdam ko ay nagkabali-bali ang aking mga buto at kung gagalaw man ay maaaring may pumutok na ugat sa katawan ko. Nagmukha akong inutil habang pinapanood ko kung paano makipaglaban ang kapatid kong albularyo kasama ang alalay nitong anak-anakan. Patuloy na sinasabuyan ni Dante ng lana ang aswang. Kaya naman pilit itong umiiwas at lumalayo pero sinusundan siya ni Kuya Emilio hawak ang buntot pagi nun. Nahihirapan ito sa pag-asinta dahil nilalansi siya ng aswang. Humahalakak ang nilalang habang pinagtatawanan ng anak-anakan, gayon din si Kuya Emilio. Nagpatuloy ito sa pakikipagpatentero para guluhin ang kanilang pag-iisip. Nagbabagong anyo siya bilang aso, malaking ibon, at pagkatapos ay bumabalik sa pagiging tao hanggang sa mapagtanto ni Kuya Emilio na hindi madaling kalaban ang matandang iyon. Nahirapan siya sa pagbuo ng plano pero nagbaka sakali siyang kahit na delikado ang iniisip niyang idea. Huminto si Dante sa isang direksyon. Hinayaan niyang atakihin siya ng nilalang para magkaroon ng pagkakataon si Kuya na mataga ang nilalang na yon. Ganon nga ang nangyari. Ipinain ni Dante ang sarili at buong tapang siyang humarap sa matandang yon. Ngumisi si Ginoong Orlando sa anyo ng pagiging aswang. Sinalakay niya si Dante para kung anumang gawin niya dito pero sumalida sa kanyang likuran si Kuya Emilio. Mabilis niyang itinaga sa likuran ng itak na yon. Umangil ang aswang at pagkatapos ay humarap siya dito at nakahanap ng tiyempo para masaksak ito sa dibdib nun. Yun lang naging hudyat para tumalsik ang sariwang dugo nito sa dingding at sahig. Natigilan ng nilalang. Sumigaw ng pagkalakas-lakas sa sobrang sakit at tapdi. Hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng lakas at unti-unting binawian ng buhay bago bumulagta sa may sahig nun. Pagkatapos na mapatay ang aswang, tinulungan kami ni Kuya Emilio na magamot ang aming mga sugat. Sinamahan na muna niya kami ng ilang araw bago siya tuluyang bumalik sa kanyang bahay. Noong mga panahon na yun ay ulila na kami sa mga magulang. Kami na lamang ang sumusuporta sa isa't isa. Hindi kami naghiwalay ng landas ni Kuya Ray kahit na nakaranas kami ng kadiliman mula sa nangyaring engkwentro namin sa aswang. Magkatulong kaming nagbagong buhay, naganap ng trabaho, at binawas-bawasan na rin ang pag-imik hanggang sa dumating ang panahong maswerte kaming nagkaroon ng maayos at permanenteng trabaho. Natuto na kami sa nakaraan na hindi basta-basta nagtitiwala sa mga estrangherong nakikilala namin sa kung saan-saan mang lugar. Ako po si Randy. Nais kong ibahagi ang karanasan ko noong magbakasyon kami sa Romblon sa bahay ng aking lola Teodora. May katagalan na rin ang nangyari sa amin ang nakakapangilabot na karanasan namin noon. Kung ilalarawan ko ang mga kasama ko, ay masasabi kong kaiba sila sa mga kaibigan ko. Medyo sosyal at talagang mahilig sa kasiyahan sina Teddy at Marilyn. May kaya sila sa buhay. Lumaki sila sa kaluhuan, kaya naman ang pagiging mahilig nila sa galaan at paggasta ng pera ay hindi nila maiwasan.
Marunong naman silang makisama kaya naman marami din silang kaibigan pero may naririnig ako sa iba naming kaibigan na sanay lamang makipagplastikan ng dalawa at natural na makakapal ang mukha kaya naman nakakahanap sila ng ibang mga nagiging kaibigan nila na katulad nila ng ugali nun. Wika nga sa kasabihan, birds of a feather flock together. Nagtataka nga sila kung paano ako nakakapagtiyaga sa mga kaibigan ko na yon. Saksakan naman umano ng sama ang kanilang budi. Sa akin naman kahit papano, nakikinig sila at pinakikisamahan nila ako base sa totoo nilang ugali. Likas lamang silang matitigas ang ulo. Ayaw ng pinapangunahan o kinokontra. Paliwanag pa sa akin ni Teddy na sa ganoong aspeto siya pinalaki ng kanyang mga magulang. Samantalang si Marilyn naman ay lumaki na magkahiwalay ang kanyang mga magulang. Kaya nasanay siya na laging palaban at hindi nagpapatalo. Inisip ko na magaling din naman silang magkunwari at magpakitang tao pagkaminsan. Nagagawa naman nilang maging maganda ang pag-uugali nila kaharap ang ibang tao. Kaya kampante ako na isama sila sa bahay ng aking lola Tidora. Kaso, nung makarating kami sa bahay ni Lola, nagkamali ako ng aking palagay. Naging mas magulo ang lahat. Dahil hindi nila maiwasang mainis dahil sa panermo nito sa kanila. Hindi rin sila masyadong makapalag dahil talagang prangka at palaban din ng lola ko. Naisip ko nga na nakahanap na sila ng kanilang mga katapat nun. Ayaw kasi ng lola ko nang binabastos siya at hindi siya nirerespeto. Kaya sa una pa lamang nilang pagkikita-kita ay ipinakita na nito ang kanyang pagiging istrikta at masungit nun. Hiyang-hiya na ako sa inaasal nilang dalawa. Inakala ko na hindi sila magpapakita ng totoo nilang pag-uugali at magpapamalas sila ng kagandahang asal pero nagkamali ako. Ako na mismo ang humingi ng dispensa kay Lola dahil malapit nang maubos ang pasensya niya sa mga kaibigan ko. At mas malala pa nito, ay bigla-bigla na lamang niyang palayasin ang mga ito at hindi na ako nito alalahanin pa. Isang araw, hindi mapakali sa loob ng bahay ang aking dalawang kaibigan. Naisipan na naman nilang gumala dahil meron na naman silang kotse nun. Kwento pa sa akin ni Teddy na may bago silang kaibigan ni Marilyn na nakainuman nila sa bayan at niyaya silang lumabas. Sumapit ang gabi. Pinilit-pilit ako ni Teddy na lumabas dahil bukod sa kainuman ay may nakilala siyang magandang dalaga sa bayan. At nagkataon pa na kapatid yun ng bagong kaibigan ni Marilyn. Pero pinili ko siyang balaan na delikado ang ganong oras. At atrasado na kung lalabas pa sila dahil siguradong may pagala-galang hindi tao na mga panahong yon doon sa lugar na pupuntahan nila. Pagkarinig nilang dalawa, ay malalakas at malulutong na halakhak ang aking narinig nun. Biniro pa ako ni Marilyn na mukhang nasisiraan na umano ako ng ulo dahil hindi naman umano totoo ang aswang. Katang-isip lamang yon ng matatanda para takuting lumabas ng bahay ang mga bata. Medyo nainis ako pero ipinagpilitan ko pa rin sa kanila ang pagbabawal na lumabas ng bahay. Kaso ay hindi ako manalo sa pakikipagtalo sa kanilang dalawa. Hanggang sa naisipan ko na lamang silang samahan sa bayan. Kaso ay binilinan ko silang wag na wag basta-basta kung saan-saan pumunta nun. At wag na kaming paabot ng malalim ang gabi. Inungusan at pinagtaasan ako ng kilay ni Marilyn. Samantalang tinapik naman ako sa balikat ni Teddy. At itinanong niya sa akin kung anong koneksyon yon sa paglabas namin ng bahay. Ipinaliwanag ko sa kanila na maraming dayuhan sa bayan ng lola ko at maraming serye ng patayan.
pagkawala ng ilang residente, at pagkadiskubre sa mga bangkay na wakwak ang katawan. Kaya maagap na nagsisipagsarado ng mga kabayan ang ilang kapitbahay sa takot na baka mabiktima ng mga aswang. Hindi pa rin naniwala sa akin ang mga kaibigan ko pero pinagbaon ko na lamang sila ng asin at kalamansi noon. Dumaan kami sa may sala kung saan nakita kami ni Lola Teodora. Huling-huli kami sa akto nun. Kaya naman nagsalubong na naman ang ilay niya. Napagalitan pa niya kami nang malaman na lalabas na naman kami ng gabi na yon. Ayaw niya kaming payagan at salungat ito sa aking mga ipinaliwanag sa kanya. Matagal na pakiusapan ang sinabi ko bago ko siya napapayag nun. Pinagdala pa niya ako ng armas kung sakali na makasumpong kami ng nilalang. Hindi na nagsalita ang dalawa kong kasama pero ramdam ko ang inis at pagkayamot sa kalooban nila. Nagmukha na naman kasi silang kontrabida sa paningin ng lola ko. Mabuti na lang at hindi na sila kumontra sa mga tagubilin ni lola. At pinili nila itong irespeto kung hindi. Ay baka hindi nakapagpigil ang lola ko at napalaya sila sa bahay nito. Naisip ko na rin naman na hindi magtatagal at aalis na rin naman kami kaya mawawalan na rin ng sakit ng ulo si lola. Nahihiya na rin naman ako sa mga inaasal na mga kaibigan ko na yon. Hindi ko naman inaasahan na doon pa sila magkakalat ng kanilang mga pag-uugali sa mismong lola ko pang mitikulosa at masungit nun. Magalang kaming nagpaalam kay Lola Teodora subalit tinapunan lamang niya kami ng masasamang tingin. At mukhang hindi sila kampante na talagang uuwi kami ng maaga. Parang wala siyang tiwala sa mga kasama ko. Hindi naman nagtagal. Lumabas na kami ng bahay nun. Pumasok kami sa loob ng sasakyan. Pinaandar ni Teddy ang sasakyan na yon. Binaybay namin ang kahabaan ng daan hanggang sa mapadako kami sa may kakahuyan kung saan walang katao-tao. Ang daladala pa naming sasakyan noon, Sir Seth, ay yung owner type. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit bigla na lamang huminto ang sasakyan na yon at namatayan kami na makina. Bukod kasi sa nasanay si Teddy sa mga sasakyan noon na, alam mo na, medyo maganda. Medyo kakarag-karag na rin yung owner na sasakyan na yon. Gawa ng kay lolo pa yon. Napamura si Marilyn at inutusan pa niya si Teddy na siyasatin ang nangyari sa makina ng sasakyan. Biglang lumabas ng pinto si Teddy. Binuksan niya ang unahan ng sasakyan. Tiningnan din niya ang mga gulong pero maayos naman. Laking gulat ni Teddy na wala naman siyang nakitang sira ng sasakyan, kaya naman biniro siya ng kaibigan namin na baka pinaglalaruan kami ng maligno. Kasabay nun, umalakak ito na parabang nang iinsulto. Pagkasarado ni Teddy, ay may biglang kung anong nilalang ang humatak sa likuran ni Marilyn. Namilog ang mga mata ko sa loob ng sasakyan. Sinenyasan ko si Teddy na lumingon. Biglang kinalmot ng isang halimaw sa mukha si Marilyn nun. Nagulantang at napasigaw si Teddy sa sobrang gulat. Nagmadali niyang hinila si Marilyn palayo sa nilalang. Pero siya naman ang pinagbalingan nito. Nahawakan siya ng nilalang ng mahigpit sa balikat at pumukas ang sariwang dugo mula sa pagkakatusok ng mga kuko nito sa kanyang laman. Nagmamadali akong lumabas ng sasakyan. Inilabas ko ang matalas na punyal na ipinabaon sa akin ni Lola. Gayun din ang isang garapa na may lamang kakaibang langis at ugat ng halamang gamot. Mabilis kong inutusan si Marilyn na ihagis ang asin na nasa kanyang bulsa.
Pero sadyang mabilis ang nilalang. Hindi ito magawang patamaan ni Marilyn. Kaya sinenyasan ko na lamang siyang magmadaling pumasok sa loob ng sasakyan nun. At ako na mismo ang sumugod sa nilalang. Noong mga pagkakataong yon ay binalingan nito si Teddy. Sinakal ng pagkahigpit-higpit ang kaibigan ko. Sinipat ko ang nilalang ng mabuti. Saka ko sinaksak sa dibdib niya ang punyal nun. Noong mawala ang konsentrasyon nito sa akin. Biglang nabitiwan ng nilalang si Teddy hanggang nawalan siya ng balanse. Napabagsak ang kaibigan ko sa simentadong daan kung saan pinilit ko siyang ibangon. Hindi ko na nagawang bunutin ang punyal sa dibdib niya at basta na lamang kami umatras palayo sa nilalang na yon. Pumasok kami sa loob ng sasakyan at doon ay nagawa ko pang mautusan si Teddy na hubarin ang kanyang damit na nabahiran ng mantsa ng dugo. Ipinunas niya ang damit sa kanyang sugat. Nagkusa na si Marilyn na pilitin na mapaandar ang sasakyan. Kinakabahan na kaming lahat dahil papalapit na ang nilalang sa mismong harapan ng owner na yon. At sa hindi namin inaasahang pangyayari, biglang nagkaroon ng hindi maipaliwanag na milagro. Umandar ang sasakyan at doon na kami nabuhayan ng loob. Mabuti na lamang talaga at marunong na ring magmaneho si Marilyn nun. Hinawakan niya ang manibela. Pinaharurot niya ng pagkabilis-bilis ang owner jeep na yon, pabalik sa bahay ni Lola. Hindi na kami nagawang habulin ng aswang sa bilis ng kotse. Nagpatuloy sa pagmamaneho si Marilyn at kahit namumutla sa sobrang takot at tumutulo ang dugo mula sa sariwang sugat sa mukha, hindi pa rin siya tumigil sa paghawak ng manibela nun. Bumalik kami sa bahay para magamot ang mga sugat ng aking mga kaibigan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating kami sa gate ng bahay ni Lola. Itinabi namin ang sasakyan at nagsisisigaw kami para marinig ni Lola ang aming mga tinig nun. Walang ano-ano. Bumukas ang ilaw at lumabas ang figura ni Lola sa may pintuan. Agad niya kaming pinagbuksan at pagkakita niya sa kalagayan ni Teddy at Marilyn. Doon na nawala ang galit sa mukha niya. Napalitan niyo ng labis na pag-aalala. Nagtanong sa akin sa nangyari habang pinagtataasan kami ng boses nun. Pagkapasok namin sa sala ay inabutan namin si Magda na pinsan ko. Nainutusan naman ni Lola Teodora na kumuha ng palanggana, maligamgam na tubig, bimpo, alkohol at benda. Nung maisandal namin si Teddy at makaupo ito ng maayos, ay nagtungo si Lola Teodora sa kanilang silid. At pagkabalik nito ay may dala siyang halamang gamot, gayon din ang langis. Ginamot niya ang kalmot at mga sugat ni Teddy, samantalang si Magda naman ang naghugas at gumamot sa mga natamong kalmot sa mukha ni Marilyn. Halos manghina si Teddy sa nangyari nun. Nakatulog na lamang siya ng mahimbing nang malagyan ng benda ang kanyang sugat sa balikat. Hindi nagtagal, niyaya kami ni Marilyn ni Lola Teodora na makapagtsaa para kumalma ang kalooban namin matapos ang nakakapangilabot na karanasan na yon. Nasorpresa ako nung humingi ng tawad si Marilyn sa katigasan ng ulo niya at gayon din si Teddy. Napangiti naman si Lola at nabanggit niya kay Marilyn na maiisipan lamang pala ng mga itong magbaba ng pride kapag nasa kapahamakan na ang kanyang buhay. Nasabi pa niya na kung hindi pa nakatikim ng kapahamakan ng dalawa kong kaibigan, ay hindi pa nila magagawang imulat ang mga mata sa katotohanan na may aswang sa lugar na yon.
Natahimik si Marilyn at patuloy lamang siya sa pakikinig sa mga pangaral ni Lola. Nagulat pa ako nang mapansin ko na napaluha si Marilyn nang sabihin sa kanya ni Lola na ang pagiging mapagmataas at matigas ang ulo ay walang magandang resulta sa buhay ng tao. Paalala pa niya na ang taong mapagmataas ay laging ibinababa at ang taong nagpapakababa ay itinataas. Sa puntong yun ay naisip ko na mukhang tinamaan ng konsensya si Marilyn at naisip na niya ang kanyang naging pagkakamali. Natuwa naman ako dahil natauhan na siya sa kanyang kapilyahan at kamalditahan. Nagpalipas na muna kami ng ilang araw bago tuluyang nakabawi ng lakas at humilom ang mga sugat ni Teddy. Humingi na rin siya ng tawad kay Lola Teodora at simula noon ay nagbago ang pakikitungo nila ni Marilyn sa aking lola. Hindi na rin sila basta-basta lumalabas ng mga alanganing oras nun dahil na-trauma sila sa nangyari sa amin. Naging masunurin sila. Hindi na kinukutya ang mga kwentong kababalaghan ukol sa mga aswang. Iginalang nila ang mga paniniwala ni Lola at hindi na nila nagagawang magpaabot ng gabi sa labas ng bahay. Hindi nagtagal, nagpaalam na din kami kay Lola. Umuwi kaming magkakaibigan na dala ang mga aral at kaalaman na natutunan namin sa aming naging bakasyon. Naging aral sa kanila ang nangyari nun at ipinangako nila sa kanilang sarili na hindi na magpapadalos-dalos sa anumang desisyon at iisipin munang mabuti lahat ng plano bago sumugod at umaksyon.